Bakit ba kasi kailangan pa sunduin niyang hampas lupa na yan? Tsaka Dad, bakit ka ba kasi pumayag na doon pa titirahin sa bahay ang loko na yan? Kaya nga eh. Tsaka Dad, hindi mo nakikita yung tsura nun? Ang payat to, baka mamaya may sakit pa yan. Para mga kayong dalawa. Wala na ibang tutulong dyan kundi tayo, kaya hayaan nyo na. Tagal-tagal naman. Hoy! Hello po, Tito. Bless po. Oh, nakahanda na ba lahat ng gamit mo? Ako po, ito na po. Uy, ikaw, alam mo bang kanina pa kami nag-aantay sa'yo dito? Bakit ang tagal mo naman lumabas para kang babae? Pasensya na eh. Inayos ko pa kasi yung mga gamit ko eh. Alam mo nang susundin ka, hindi mo pa inayos. Pasensya na talaga. Pasensya. Ba't na ba ang init-init ng ulo nyo dito ka, Jeboy? Ang problema nyo? Dad naman, ba't kasi sinama mo pa yan? Dagdag palamunin lang yan eh. So problema yan sa atin. Uy, alam mo, ikaw, kung hindi lang talaga namatay yung mga magulang mo, hindi kami papayag na sa bahay ka tumira. Tama na yan. Tingnan nyo, sumama kayo dito tapos ganyan mga ugali nyo. Mabuti pa, umalis na tayo, baka gabihin pa tayo. Sige na. Jeboy. Tuloy ka. Tito. Ang laki po pala ng bahay niyo, no? Nakakapanibago po eh. Nako, ituring mo na rin sa'yo itong bahay na to. Total naman, dito ka natitira eh. Kaso Tito, problema po yung mga anak mo eh. Mukhang ayaw po sa akin eh. Huwag mong pansinin yung mga yun, naninibago Talagang lang. ayaw namin sa'yo. Alam mo ikaw, pinagpipilitan mo talaga yung sarili mo dito sa bahay, no? Alam mo naman na kahit kailan hindi ka namin magugustuhan, hindi ka namin matatanggap na pinsan ka namin. Kakahiya ka? Ano ba, Jay? Kanina pa kayo Di ba pinaliwanag ko na sa inyo kung bakit nandito si Jeboy? Bakit ganyan pa rin yung mga ugali nyo? Dad naman, tama naman yung kapatid ko eh. Paano lang kung dumating ang mga pinsan namin sa side ni Mama? Ano nang sasabihin nila? May pinsan kaming mahirap? Ha? Tignan mo mga ugali nyo. Parang hindi nyo kadugo tong kausap nyo Dad, talagang hindi namin yung kadugo. Wala kaming kadugo na isang hamak na hampas lupa. Alam mo, Jeboy, kung ako sa'yo, huwag mo nang isiksik yung sarili mo dito sa bahay. Pwede ka naman tumira sa labas eh. Kasalanan mo yan. Tumigil na kayo? Tigilan nyo yung kakaganyan nyo Ayokong mabalitaan na kung anong ginagawa nyo dito kay Jeboy. Ako makakalaban nyo. Kaya muna ang bahala dito May pupuntahan lang ako. Uy. Ikaw. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Tsaka, excited ka pa talagang pumunta dito sa bahay, ano? Ano, ngayon ka lang ba nakakita ng malamansyon na bahay? Kasi wala to sa bahay ninyo eh. Bahay ninyo doon, parang tagpi-tagpi lang. Yupi-yupi pa yung mga yero, di ba? Mga kapinsan, ano bang nagawa ko sa inyo? Ba't galit na galit kayo sa akin eh? Wala naman ginagawang masama sa inyo eh. Anong ginagawang masama? Pagmumukha mo pa lang eh. Ang sama na. Alam mo ikaw, huwag kang mag-feeling prinsipe dito sa bahay Kasi dito sa bahay, dalawa lang kami prinsipe dito. Tsaka hindi ka pwede na pipetex-petex ka lang dito sa bahay, tatambay-tambay ka lang. Kinakailangan mong magtrabaho dito. Lalong-lalo na, wala na kaming katulong ngayon. Kaya ikaw yung papalit bilang katulong at lahat ng mga gawaing bahay, ikaw yung gagawa. Ako, Jay. Alam ko naman ganitong style. Biruin mo, ang dami nilang kamag-anak. Sa ating pa nagpaampon. Ano akala mo? Masarap yung buhay mo dito? Dahil mayaman kami? Alam mo, siguro kaya namatay mga magulang mo kasi nagugutom kayo. Kasi wala kayong makain, di ba? Mga pinsan, sumusobra na kayo eh. Huwag niyo naman damay magulang ko dito. Ano namang pake mo kung idadamay ko, ha? Alam mo, wala kang karapatan na sagot-sagutin kami. Itong tandaan mo, Jeboy. Kapag may pumuntang bisita dito, huwag kang magpapakita, ha? Itago mo yung sarili mo. Kung pwede, ipadlock mo yung sarili mo dun sa kwarto ng bodega namin. Sa ganun, hindi ka makita nila, nakakahiya ka. Amoy basura ka pa naman, mukha ka pang mukluban.
Sige ha. Akit muna ako sa taas. Mabuti naman. Ilagay mo na yung gamit mo doon. At pagkatapos mo, bumaba ka dito. Kasi ang dami mong pang gagawin. Ang dumi-dumi ng kusina, oh. Magligpit ka. Sige po. Buisit talaga tong hayop na to. Alam mo, isang pagkakamali lang ng lalaking yan. Sisiguraduhin ko sa kanya na ako mismo yung kakaladkad sa kanya dito palabas. Ako dapat lang. Tsaka, ikaw din. Gusto mo masira yung pangalan mo. Tsaka mga ganong tao dapat kinakaya. Nagkape ka na ba? Hindi pa po, tito. Tapusin ko lang po itong pinugasan ko. Nga pala, kumusta naman yung unang araw mo rito? Tito, okay naman po. Kaso, yung mga anak po kasi parang galit na galit po talaga sa akin. Parang ayaw po nila ako dito na tumira eh. Unang pinagpapapansin niya, masasalay din yung mga yan. Pala, may mga damit ka pa bang maayos dyan? Meron po naman po, pero konti lang po eh. Kaya mo, pag medyo nabakante ako, samahan kita, mamimili tayo ng mga bagong damit mo. Hindi yung paulit-ulit yung mga sinusuot mo. Okay lang po, tito. Sanay naman po ako eh. Pagkasuot ko naman po, nilalaban ko po agad kasi. Sinasabi ko na eh. Makita mo na. Kinukuha niya yung loob ni Daddy. Alam ko na yung mga ganyang style. Magpapaawa. Pagkatapos nun, kukunin lahat ng meron tayo. Di na. Papamili kita. Tsaka, kumusta nga pala yung pag-aaral mo? Nakatungtong ka ba ng elementary? Opo, hanggang high school lang po ako eh. Kasi, pagka-graduate ko po, nawala na sila mama eh. Kung gusto mo, pwede kitang pag-aralin. Kung gusto mo ituloy yung pag-aaral mo. Tingnan mo, ha? Gusto pa talagang pag-aralin ni Papa. Sinasabi ko na nga ba eh. Gold digger talagang lalaking yan. Kaya man po, tito, pero pangarap ko po kasi makapagtapos ng college eh. Para kahit pa paano, makabawi po ako sa magulang ko. Tama yan. Magandang pangarap yan. Alam mo naman, yung edukasyon yan lang yung kayamanan na hindi mananakaw sa atin. Kaya, ganda yan, pagpatuloy mo yan. Kaya nga po, tito eh. Tito, timpla lang po ang kape ah. Sige lang. Basta sabihan mo ako sa susunod sigurong enrollment. Pumasok ka na para matapos ka kagad. Kaso tito, may problema po eh. Problema? Baka po magalit yung mga anak mo. Sabihin, pinag-aaral niyo pa ako, hindi lalo po sila nagalit sa akin. Ano kung pinagpapapansin yung mga yan? Sino pa ba yung magtutulungan? Siyempre, ako na lang naman yung malapit na kamag-anak mo. Yung iba, hindi na natin makita, lalo na sa side ng papa mo. Sino pa bang tutulong sa'yo? Kaya nga po eh, kaya minsan di ko rin po maisip kung bakit ayaw sa akin ng mga pinsan ko, yung mga anak mo tito. Hindi lang kasi nasana yun ng nakikita ka. Kasi naman yung nanay mo taas ng pride. Dati sinabi ko na natutulungan ko siya, ayaw niya. Kung pumayag ba siya, di nakasama mo na yung mga anak ko ng mga bata pa kayo, hindi yan ganyan. Kaya nga tito eh, sobrang higpit kasi ni mama dati. So ano? Wala tayong gagawin. Bakit? Sa tingin mo ba, papayag ako na makukuha niya lahat ng mga meron tayo? Bago pa mangyari yun, sisiguraduhin ko sa kanya na may kalalagyan siya. Kaya mo, papasambat, matatanggap ka rin ng mga yan. Tito, maraming salamat po talaga. Malaking tulong po sa akin tong pagpapatira mo po sa akin dito. Basta, sabihan mo lang ako, pag siguro bukas or mamaya pagdating ko, pag umaga ako nakauwi, mamili tayo ng mga gamit mo. Hindi yung mga luma na yung mga damit mo Sige po, tito. Maraming salamat po ah.
Paano? Ayuan muna kita. Sige po. Asikasuhin lang ako dito sa sasakyan. Sige po. Tara na. Basta si Papa. Tara, please. Masarap siguro kape nila dito. Ay, oo nga pala. Luluto pa pala ako. Niluluto ko, bakit naman sunog? Hoy, Pinsan, lakas mo rin, no? Ano yun, ha? Nagpapalakas ka sa daddy namin? anong sinasabi niyo nagpapalakas eh? Nag-uusap lang naman kami. Alam mo, tama nga yung inaala namin eh. Kinukuha mo yung loob niya. Para ano? Para makakuha ng pera? Para makakutot? Ha? Oh, Pinsan, mali kayo nang iniisip. Mali ka nang iniisip. Nagbabala ka pa talaga mag-aaral. Tapos sino yung gagastos? Yung daddy ko. Alam mo, grabe talaga yung kakapalan ng mukha mo, no? Ganun talaga kayong mga mahihirap. Desperado na. Pinatira ka na dito sa bahay. Abusado ka pa. Oh, Pinsan, di ko naman inaabuso yung Huwag mo kang tatawaging pinsan, ha? Nako, Jay. Diyan talaga yung mga aso eh. Binigyan mo na ng buto, gusto pa yung laman. Mga Pinsan, kung wala na po kayo sasabihin na maayos. Meron pa. Alam mo, Jeboy, matuto kang lumugar. Ilugar mo yung sarili mo. Palibasa kasi, wala kang pinag-aralan eh. Hindi mo alam kung ano yung tama at mali. Mga Pinsan, wait lang, napasensya na yung niluluto ko kasi baka masunog. Alam mo, pwede bang bilisan mo dyan? Ayun o, tambak na yung mga labahan mo doon. Patapos pa lang to eh. Kami nang bahala dyan. Kunin mo na yung labahan. Bilis! Alam mo, may naiisip akong plano. Sisiraan natin siya. Dali, ako bahala. Akin na yung asin. O, sigurado ka ba? Please na, ako na bahala. Sigurado ako dito. Sobra na ata yan eh. O, mamaya, magalit si Daddy sa atin. Ano mo kung magalit? Sino ba sisisihin? Sino ba nagluto? Di ba si Jeboy? Oh, paano tayo masisisi? Sige. Basta ikaw ang bahala ah. Paulit-ulit ka na lang eh. Sabi ko nga, ako nga bahala. Tsaka huwag ka matakot. Ang laki-laki ng katawan mo, matatakotin ka. Palibasa kasi, duwag ka eh. Tara na. Makita pa tayo dito. Oh. Basta na yung dalawa. Hindi pa kayo sumabay kumain. Pakailan ko kay Jeboy, Dad. Tsaka si Francis, pababa na rin yun. Oh. Mukhang masarap na yung niluto niya. Sarap to. Yun ba yun? Masarap sa'yo, Dad? Yan ang mga itsura, oh. Parang igit. Oo ba? Lalo na yung nagluto, hampas lupa pa. Tsaka hindi ko titikman yan. Lupa. Mamaya may lason pa yan eh. Nakalat! Yan! Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Yan naman yung tao yung nagsasayang lang ng pagkain natin dito. Ang alat-alat pa ng niluluto, alam niya naman na may allergies ka dyan. Asa pa si Jeboy? Sabi ko sa'yo, Dad eh, may balak atang patayin ka ng lalaking yun. Sobrang alat. Jeboy! 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 Bakit po dito? Pasensya na po, naglalaro po ako eh. Ano to? Eh, ba't sobrang alat nito?
Tito. Nung bago ko umalis, tiniplahan ko na po yan eh. Tsaka, Hoy! yung dalawa po, Hoy! Huwag ka magsisinungaling ha! Nakita mo na? Hindi siya hirap sa'yo eh. Masyado kong pabida. Ano? Eh balak kang lasunin mo yung tatay namin? walang balak lasunin. Tsaka, maayos siya nung Alam mo bang allergies yung tatay namin sa maalat? Siguro, balak mo ata kaming patayin lahat, no? Para ano? Para makuha mo lahat ng pera namin? Para makuha mo lahat ng kayamanan namin? Hindi ko po magagawa sa inyo. Sinasabi ko na naabadan eh. Sandali lang! Ano ba? Masarap kayo ng pagkain. Bunga kayo ng bungaan. Tsaka tito, nung niluto ko po yan, maayos po. Eh, di ba kayo yung nagtuloy niya? Oh, pakialam namin sa mga niluluto mo. Pakikialaman namin? Idugyot naman yung pagkain na niluluto mo? Yung totoo, may ginawa ba kayo dito sa pagkain na Wala to? kang ginawa niyan, Dad. Teka lang, Ang gawin namin sa pagkain. Eh bakit parang defensive kayo? Nagsasabi lang naman kami ng totoo eh. Kasi simula nang dumating yung lalaki yan dito, ganito tayo, puro na lang tayo away, nagkakagulo. Siguro mas mabuti pa palayasin na lang natin yan. Yan yung pinakatamang desisyon na dapat natin gawin, Dad eh. Ewan ko ba sa inyo? Hindi ko alam kung ba't ganyan yung ugali nyo. Teka lang, Dad. Huwag mong sabihin, kinakampihan mo yan. Ano? Sa tingin mo kami may gawa niyan? Eh malay ko ba? Dad Kaya nga naman. tinatanong ko, di ba? Eh sino ba nagluto nito? Jeboy? Ako po nagluto niya, pero... Si Jeboy, di ba yung nagluto? Pero- Eh di siya yung may kasalanan, Dad. Tsaka, ikaw huwag mo kaming pagbibintangan. Bakit naman pagtatangkaan yung buhay ng tatay namin? Ano, hindi ka rin nag-iisip eh, tatanga-tanga ka. Gagawa ka lang din ng krimen. Yung obvious pa, yung halatang halata. Tigilan nyo na yan. Eh, bakit po kaya hindi po natin tignan sa CCTV? CCTV? Bakit? Para saan pa? Hindi mo ba pinatay yung CCTV? So, ano ginagawa mo dito, Jay? Hawak-hawak mo yung asin, no? Dad, naglalaro lang po ako ng asin kasi gusto ko po sana sabuyan si Francis eh. Naglalaro, inilagay mo dito sa niluluto ni Jeboy. No, Dad. Wala akong kinalaman dyan. Ang totoo niyan, si Jay po nagplano ng lahat niyan. So sabi mo? So umamin din kayo na kayo yung gumawa. Oo na, Dad. Ako yung gumawa. Tingnan mo, oh. Pati yung atensyon mo sa amin, inaagaw na niya. Alam mo, Dad, huwag kang nagpapauto sa lalaking yan. Alam nyo, hindi ko na alam kung bakit ganyan kayo eh. Hindi ko naman kayo pinalaki ng ganyan. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit ganyan yung mga ugali nyo eh. Hindi ko naman kayo pinalaki na mapang mata ng tao. Alam nyo, para maturuan kayo ng leksyon, lahat ng ATM nyo, lahat ng sasakyan nyo, hindi nyo magagamit. Dad, hindi naman pwede yan. Ano pinagsasabi mo? At simula ngayon, maghanap-hanap kayo ng trabaho. Trabaho? Alam mo naman na hindi kami sanay magtrabaho. Mas sanay kami na binibigyan mo lang kami ng pera. Hindi ko na problema yon. Kasalanan nyo yan. Eh, Dad, paano naman ako? Alam mo naman may hika ako, di ba? Problema nyo na yan. Di mo- Gagawa-gawa kayo ng kalokohan. Tapos puro kayo alibay. Hindi mo pwede gawin sa amin yan. Anong hindi pwede? Hindi mo pwedeng gawin sa mga anak mo yan. Alang-alang lang dito. Ipagtatanggol mo yung lalaking yan. Hindi naman parte ng pamilya natin yan eh. Hindi si Jebo yung problema dito. Yung mga ugali nyo. Kaya nararapat sa inyo. Baka sakali mabago yung mga pag-uugali nyo. Oh, ano pa hinihintay nyo? Maghanap na kayo ng trabaho. Kasalanan mo to eh. Tito, pasensya na po ah.
Dahil po sa akin, nag-away-away po po yung mga anak niyo. Kasalanan naman nila yan eh. Kaya dapat lang sa kanila yan. Mas mabuti pa siguro, maghanap ka ng apartment na matitiran. Ako na lang yung bahalang magbayad nun habang nag-aaral ka. Kaysa nandito ka baka kung ano pang gawin sa'yo ng mga yan. Kaya nga po, Tito eh. So sige po, i-ready ko na po yung mga gamit ko para makapagganap na rin po ako. Sige, sabihan mo lang ako kung galing magagastos tapos ibigay ko sa'yo. Sige po, Tito. Salamat po.